kaibigan mo. Lahat daw mali ang mundo. Tawa ng tawa sa pwesto ko, pero Magandang hapon sa lahat ng ating mga kababayan sa buong universe, particular dito sa lalawigan ng Palawan. So welcome po tayong lahat na subaybayan ang programang Isyong Panlipunan, Balita at Komentaryo dito lang sa Bigwas News, Philippines. Samahan po ninyo ako sa isang oras na palatuntunan, walang personalan, trabaho lang po tayo mga kababayan nyo. Kasama po ninyo si Don Robert Ramiro na maghahatid sa inyo ng mga balita at paalala sa lahat ng mga nagmamahal at nagmamalasakit sa sambayanang Pilipino. Ano ho? Ang headlines po natin ngayong araw ng Martes, Hunyo 9, 2026 ay ang Mindanao update sapagkat inatasan na po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lahat ng mga ahensya ng gobyerno para sa maagap na pagtugon sa apektado ng 7.8 na lindol. Kasunod ho sa ating issue ay dalawang Senate of the Philippines ang pinagtatalunan ngayon ng mga abogado at alin ba rito ang lehitimo. Yung base ho sa report itong dalawang Senate of the Philippines, yung isa ay tinaguri ang Malacanang Senate at ang ikalawa naman ay ang Senate of the Philippines. Ano ho? Basahin ho natin yung mga reaksyon ho, babasahin ho natin mamaya ho mga kababayan ko. At ang pangatlo, yung Blue Ribbon hearing ho ni Senador Erwin Tulfo dito sa Gatchalian Block ng tinagurian po nilang Malacanang Senate ay questionably daw di umano. Meron ho tayong mga babasahing mga argumento. Ito ho ay paliwanag na mga mambabatas na umiintindi ho. Yun ho mga tamang paliwanag at hindi ho yung sa kanilang mga kuro-kuro sapagkat ang susunod ho natin na magtatalakayin kung aabutin pa tayo ng oras. Yun ho 18 dating sundalo ay tinawag na mga kargador, mga sindikato di umano ayon dito kay Senador Erwin Tulfo. Okay. Yan ho tayo magpo-focus ngayon. Okay, tuloy ho tayo mga kababayan. Tiniyak ng Department of Social Welfare and Development na agad-agad ang kanilang pagtugon sa Mindanao earthquake na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol. Ay nakapagpadala di umano ang ahensya ng Family Food Packs, ready-to-eat food boxes at iba pang assistance tulad ng boreal at financial para matiyak na naipaabot ang suporta sa mga pamilya na apektado ng lindol. Batay ho sa ulat ng National Disaster Risk Reduction Management Office ay mahigit na sa 30 katao ang nasawi at patuloy pa ang search, rescue and retrieval operation sa mga gumuhong gusali at ang pinaka-latest ho sa mga napinsalang ari-arian tungkol dito sa mga paaralan ay mahigit na sa 6,000 paaralan ang napinsala. Wala hong pasok sa lahat ng antas ng
pampubliko at maging pribadong paaralan dyan ho sa mga lugar na apektado ng lindol. Kung di mo trip ang buhay ko, di kita gusto. Ginawa mong biro, yan ang gasolina ko. Mas lalakasan ko pa tong sigaw ko. Yeah, yeah, yeah. Ang sabi ng kaibigan mo, lagi nakaabang sa maling galaw. But we ka. Ang palatuntunang ito, ang Bigwas News Philippines ay nakikiramay ho, nakikidalamhati sa mga pamilya na kanilang mga mahal sa buhay na ika nga ay naging biktima ng lindol ay taos puso po kaming nakikidalamhati sa inyo, no ho? At nais lamang po naming manawagan sa kinaukulan, lalong-lalo na po diyan ho sa National Building Office, o lalong-lalo na ho yung mga mga eskwelahan na ipinatatayo sapagkat yung iba ay gumuho na, hindi na ho pwedeng pakinabangan yan. Maging halimbawa ho sana kung gaano katibay ho yung nakita ho ninyo dyan ho sa mga picture, dyan ho sa videos, na meron ho isang kapilya ho dyan, na parang wala lang, parang walang dumaan na na lindol. Ibig sabihin yung tatag, yung tinatawag na earthquake resistance. Sapagkat alam ho naman ninyo kapag gumawa ho ng istruktura yung grupo na iyan, yan ho ay hindi ho yan nagtitipid. Hindi ho yan gumagawa ng substandard. Ang totoo nga ho diyan yung mga buhangin na kanilang inihahalo, hinuhugasan pa ho nila yan para maalis yung mga putik-putik. Para talaga namang malinis ho yung kanilang tinitimplang semento. Kaya kung gaano lang ho yung katibay, tingnan ho ninyo. Isa ho yung halimbawa. Pinupuri na ho, marami hong pumuri dyan at ika nga ay nakasaksi sa kung anong tibay yung strength ng isang building na ipinatayo ay dapat ho maging earthquake resistant sapagkat meron ho talaga hindi ho maiiwasan na hindi ho maiiwasan na makakaranas ng paglindol ang bansang Pilipinas sapagkat meron hong mga fault lines. Yung T-box, dapat subaybayan ho ninyo, lalo na ho ngayon. Yun hong kinatatakutan na big one ay dapat ho nating paghandaan. Wag ho tayong patumpik-tumpik. Kung kailan na meron ng disgrasya ay saka lamang tayo kikilos. Hindi ho ba? Ganyan ho ang ugali ng mga Pilipino Yung prevention must start immediately. Hindi ho basta-basta tira kayo ng tira. Kagaw nakita ng isang yung isang food chain talagang ang pagbagsak niya hindi lang basta dahan-dahan ang pagbagsak kahindik-hindik na pagbagsak. Nakausap po yung aking mga batchmate diyan ho sa Mindanao. Particular ho diyan sa Davao. Sa Jensan. Si mama, yung classmate ko, si Bing Permalino. Kumusta ka? Hindi ho, nawalan ho kasi ng kahapon Habang nag-uusap kami sa group chat, meron ho kaming group chat. Ng mga dati kong, yung mga classmate ko nung high school. Diyan ho naninirahan sa Mindanao. Sapagkat diyan din ho ako nag-graduate ng elementary at high school. Kaya yung aking mga classmate nung high school hanggang ngayon ho ay kaututang dila ko pa rin.
kahapon ho, nakikumusta ako. Diyan ho sa parte ng Davao, ayon dito sa aking classmate na si batchmate Marilo Octaviano, wala hong nasawi, wala hong casualty na nangyari ho dyan sa Davao. Dyan ho sa General Santos City ho merong marami. Sapagkat kitang-kita naman ho talaga kung paano ho bumagsak. Yung ibang mga estudyante, awang-awa ko doon sa mga estudyante. Akala siguro nila ay safe na sila doon sa pinakang shade, open. Doon sila sumilong eh. Ay nung lumindol, bumagsak, natabunan yung iba, pati kasama yung mga guro. Kaya magiging aral na po sa atin yan, mga kababayan ko, kapag ganyang may lindol, wag ho tayong matigas ang ulo. Meron pang gusto yatang mag-loot dyan ho sa gusali na bumagsak pinalalabas pupunta na ho tayo sa mga open space na ligtas. Wag na ho tayong makikipatintero dyan sa mga gusali na mayroong mga posibilidad na babagsak. Lalo-lalo na dyan sa mga kawad ng kuryente, iwasan na ho natin yan, mga kababayan ko. Kaya ho tayo nadidisgrasya dahil sa ating kapabayaan. Hindi ho natin sinisiguro yung ating kaligtasan at inuuna pa natin yung takaw sa ating mga mata. At para lang yung nakikita ng iyong mga mata, siya namang ibubuka ng iyong mga bibig. Hindi ho ba? Ano tawag diyan, Marisol? Kay classmate mo, meron ho bang, kaklase mo ba si Marites? Sapagkat itong si Marisol at si Marites mo, kung magkaklase ito. Kapag ganyan may kalamidad. Mag-isip-isip na po tayo. Wala pa ho yung the big one. Ito ho nga araw-araw ako nasa 3 palapag ho kami din dito ako sa unang palapag nagbo-broadcast. Araw-araw ako'y nakikiramdam kapag may uga-uga talaga namang pakiramdam ka agad ako baka biglang lumakas hahanap na ako ng lugar kung saan ako magiging safety. Nagbabala na ho kasi ang P-box ho dyan. Nagbabala na yung the big one ay hinog na. Wag ho tayong tutulog-tulog. Ano po mga kababayan ko? Lalong-lalo na dyan sa mga high-rise building. Dyan ho, kaya ho ako, mas gusto ko pang tumira dyan sa walang second floor Kasi pagka yan bumagsak, ako, okay sana kung gawa ho yan ng talagang kagaya ng pagkagawa dyan ng isang kapilya ho dyan na nakita ko sa picture Mukhang hindi man lang natinag Kung gano'n ang pagkakagawa, wala ho tayo wala ho tayong ipangangamba ng gaanong pangamba. Hindi ho talaga nga yung kabog ng ating dibdib ang iba dyan ay baka atakihin na sa puso. Nga sa trauma. Kaya, okay, iwanan na ho natin yan, mga kaibigan. At tayo ho ay magpapatuloy sapagkat yung ating ating tinatalakay ho ay ang pangalawa ho rito ay yung 2 Senate President. 2 na ho ang ating Senate President ho dito. May isang tunay na Senate President. Yung tunay ho ay dumalo ho kahapon dyan sa pagtitipon ng mga Filipino-Chinese Chamber of Commerce. Yung tunay na Senate President ay si Senate President Alan Peter Cayetano. Yung isa, tinatawag ho nilang acting Senate President, yung tinatawag ho naman nilang Malacanang Senate. Bakit ho nila tinatawag na Malacanang Senate? Sapagkat ang mga miyembro ho ng Malacanang Senate ay nasa kumpas ng presidente
ng Pilipinas. Hindi ho yan independyente. Hindi ho yan katulad ng Philippine Senate na independent ho. O, wala hong hindi ho dapat pakialaman yan ng presidente. Pero yung Malacanang mga Senate, yan, pakikialaman niya yan. Yung grupo ho ni na Senador Gatchalian, o yung acting Senate President di umano. At alamin natin yan bakit naging ho yan. Sino ho? Kasi ho, base ho diyan sa report, yan ho ay pinagtatalunan ho ng mga abogado. Mga abogado ho, ang tumatalakay ho dyan, binanggit na ho natin dyan, ay yung mga kakampi ho ng mga bendalo, yung ilang miyembro ng IBP. Mga dating Senate President, sina Drilon, Subiri, si Escudero, si Pimentel, yan ho, yun ho kanilang pinanghahawakan legal di umano yung kanilang Senate, yung kanilang Senado ng Pilipinas. Yan ho. Ito ho, kukuha ho tayo ng kanino ho ba tayo maniniwala mga kababayan ko? Kukuha ho tayo ng ng mga reaksyon. Noon hong July 4, noong magsagawa ho ng Blue Ribbon Committee hearing, sina Senate President Alan Peter Cayetano ay tinawag ho itong hindi raw ho ito otorisado mula sa kinikilalang chairman ng Blue Ribbon Committee at sa opisina ng acting Senate President. Hindi daw ito legal. Illegal daw po ito. Guys, alamin natin kung paano naging illegal at alamin din natin kung paano naging legal. Ano ho? Ayon kasi ho dito kay Senador Erwin Tulfo, ang testimonya daw ho ng mga dating 18 sundalo na tinatawag nilang mga kargador, na tinatawag nilang miyembro isang malaking sindikato. Itong mga dating mga sundalo na nag-deliver di umano ng mga mali-malitang pero sa ilang mga opisyal ng gobyerno, kabilang si Senador Erwin Tulfo na siyang namuno naman diyan ho sa Blue Ribbon Committee ng Gatchalian Block. Illegal. Bugos. Hausyaw ang Blue Ribbon Committee ng Senate of the Philippines ni Senate President Alan Peter Cayetano at ng Blue Ribbon Committee Chair nitong si Senador Erwin Tulfo. Eto ho, kukuha tayo ng kukuha tayo ng legal na basihan. Kukuha tayo ng inputs. Babasa ho tayo yung dalawang Senate of the Philippines, yung Malacanang Senate at yung legitimate na Senate of the Philippines. Ito ho ang reaksyon ng isang abogado. Kung may dalawang Blue Ribbon Committee na parehong nagsasabi na sila ay parehong lehitimo, sino ang dapat nating pakinggan, partikular ng taong bayan? Sapagkat noon pong June 4 ay pinangunahan ni Senador Rodante Marcoleta ang BRC o Blue Ribbon Committee ang pagdinig under the Senate President Alan Peter Cayetano. Dito ho ay sumumpa ang 18 dating sundalo na ayon dito kay Senador Erwin Tulfo, ito daw ho ay mga miyembro ng
sindikato. Ito daw ho ay mga kargador lamang ng ano ho, ng maleta. Meron ho isang general. Nag-react ho diyan. General ho yun. Nagbigay ho ng kanyang reaksyon. Karapat dapat ba na tawagin ho ninyong sindikato yung mga dating sundalo? Kargador lamang? Ano ho bang masama sa kargador? Yung kargador ho kasi ay ika nga marumi ho ang magiging kasuutan mo yan sapagkat kakarga ka nga ng mga bagay na hindi naman gaanong masasabing malinis sapagkat yan ho dumadapo sa lupa, magkakaroon ng alikabok. At isa pa, yan daw sila ay mga magbabasura. Sapagkat yung kanilang mga idiniliver ay mga basura di umano. At pangalawa, ang sabi ho alin ho ba yung mas marangal na trabaho? Yung ikaw ho ay isang kargador. Kargador ka sa palengke, kargador ka ng maleta, o kaya naman ikaw ay naghahakot ng basura. Pero tandaan, yung hinahakot nilang basura, puno ho yun ng pera. Alin ho yung mas marangal? Yung magnanakaw o yung kargador? Yung magnanakaw o yung kargador, sino ho ang mas marangal ho di sa inyo? Natawagin ho ninyong kargador ho yung mga dating sundalo at binansagan nyo pa hong mga ano ho yan, mga sindikato. Ngayon, ang sabi ho ninyo, dapat manaig yung katotohanan. Patunayan ho ninyo na mga sindikato nga yan, sapagkat sinasabi naman ng mga sundalong ito, mga magnanakaw kayo, nabigyan ho kayo ng maleta, may picture. Pinangalanan ho. Kayo, meron ho ba kayong naipresenta na picture na ang mga ito ay sindikato? Yun. Yun ang laban ho dito Sapagkat ang sabi ho kasi nung dating BRC chairman tutuntunin natin yung ebidensya. Yung hearsay, yung hausyaw. Sino ngayon nagmumukhang hausyaw? Yung merong ebidensya, may picture, samantalang yung nagsasabi na sila ay sindikato, wala man lang picture na sila ay may dalang armas, na ika nga sila ay gumagawa ng illegal. Wala ho mag-iingat ho tayo. Tayo ho kayo ho ang inyong salita itinuturing na ano ho yan? Statesman speak. Pagka kayo ho nandiyan ho, ay pupunahin yung bawat bumubuka sa inyo mga bibig. Tuloy ho tayo. Babasahin ho natin yung reaksyon. Sa pagdinig ho, sa ilalim ho ni Senate President Alan Peter Cayetano, doon ho ay nanumpa yung 18 sundalo. Nagbanggit ng umano'y mga maleta ng pera para sa mga deliveries at mga personalidad na umano'y konektado sa flood control controversy na naging trending. Naging trending ho ang mga aligasyong ito na para gusto ho namin na ang publiko na mismo ang hahatol dito sapagkat ang nais ng mga rito ng mga 18 sundalo, ang publiko ang magsasabi na itong flood control controversy na nag-trending ho ay ang publiko na ho ang bahalang humusga. Matapos nga ho itong si Senador Erwin Tulfo ay nagsasagawa rin ng sarili niyang Blue Ribbon Committee hearing sa ilalim ng bagong committee lineup na nabuo matapos ang controversial na reorganisasyon sa Senate, at dito ay pumapasok ang tunay na legal na tanong. Dito na ho tayo sa tanong.
dito na tayo sa tanong. Yung legal na tanong. Hindi yung tatanong na lang. Ang legal na tanong, meron bang legal na Blue Ribbon Committee? O kaya ay sabihin natin, legal ba ang Blue Ribbon Committee ni Senador Erwin Tulfo? Senador Erwin Tulfo, tanong ho ito. Kaya naman ho, tayo ho ay nagpapasintabi with due respect naman kay Kuyang Sir Ben Tulfo, hindi po kami galit sa kapatid mo ha. Ito ho ay reaction po ng isang abogado. Binabasa ko lang. Ha? Baka mamaya tayo naman mababas ho dito legal ba ho yung Blue Ribbon Committee ni Senador Erwin Tulfo? In the first place, dahil kung ang pagkakatalaga bilang chairman ng Blue Ribbon Committee ni Senador Erwin Tulfo ay bunga ng isang reorganisasyon na walang sapat na boto, walang quorum, walang pagsunod sa Senate rule. Hindi ito simpleng political issue. Ito ang tinatawag na procedural legitimacy. Ang pinag-uusapan ay ang konstitusyon mismo. Ang konstitusyon mismo ang nagsasabi na ang Senado ay kumikilala bilang isang collegial body. Mahalagang aksyon gaya ng pagpili ng mga opisyal at pagbabago ng reorganisasyon nito na nangangailangan ng majority vote ng buong kapulungan. Tandaan ho natin, majority vote ng buong kapulungan. Wala hong bawas, buo. Hindi ho -2, -1 o ano pa man, buo. Buo, pag sinabing buo, lahat, walang labis, walang kulang. Yun ho ang ibig hong sabihin. Ang mahalagang aksyon gaya ng pagpili ng mga opisyal at pagbabago ng organisasyong ito ay nangangailangan ng majority vote ng buong kapulungan at higit pa rito ang Senate rules that recognizes the committee leaderships and committee structure derive their authority from the Senate itself, not from a fraction or a faction, not from a bloc, and certainly not from a temporary gathering of senators. Hindi ho yun. Ay, nako. Okay, tuloy ho natin. Kaya kung ang batayan ng bagong committee assignment ay isang reorganisasyon ay na isinagawa, kaya kung ang batayan ng bagong committee assignment ay isang reorganisasyong isinagawa habang mayroong seryosong pagdududa sa quorum at sa legalidad ng leadership, yung pagbabago ng leadership, then every committee chairmanship flowing from the act becomes equally questionable. Questionable. Kaduda-duda. Eto. Kasama na riyan ang Blue Ribbon Committee ni Senador Erwin Tulfo. Sapagkat sa batas may prinsipyo, you cannot build a valid structure on an invalid foundation.
kung perpekto ang pinagmulan o kaya ay kung diretso ang pinagmulan, ay kung depekto ang pinagmulan, depekto rin ang mga sumusunod na aksyon. Ano yung depekto? Ano ho yung sinasabing depekto diyan? Lahat ang pagpili ng mga opisyal ay nangangailangan ng majority vote ng buong kapulungan. Yun ho. Ay kung wala hong majority, hindi ho buong kapulungan, edi depektibo na ho yun. Kaya bago tayo magtanong kung ano pa ang ilalabas ng Blue Ribbon Committee ni Senador Tulfo, baka mas mahalagang tuntunin muna, Blue Ribbon Committee ba talaga iyan o isa lamang itong committee itinayo sa isang lideratong hanggang ngayon ay hindi pa napapatunayang lehitimo dahil ang Senado gaya ng Korte hindi ho sapat. Hindi ho sapat ho yun. Sapat, hindi ho kailangan mapatunayan pa na meron hong mga otoridad yung mga nagsasabi at hindi rin ho yun sapat ang mikropono na inyong ginagamit. Ngayon, ayun ho ang problema ho itong Malacanang Senate ayaw ho ng flood control investigation kasama sila sapagkat sila ay kasangkot sa nakatanggap ng maleta. Ano ngayon? Mag-aanohan pa ba tayo rito? Meron na hong meron na hong premise ho, may yung mga abogado. Ngayon, kung ipapaliwanag ho ninyong kwengko, yung Abilino kwengko, wala, panis na yun. Hindi ho kapanipaniwala. Doon ho sa nagdi-disagree ho sa akin, binabasa ko lang ho yung reaction, hindi ako umisabi. Yung mga paldo. Ito pa. Tuloy ho natin mga kaibigan. Hindi otorisado ang ginawang Blue Ribbon Committee hearing. Hindi ho daw otorisado yung ginawa ho ng Blue Ribbon ni Senador Erwin Tulfo. Dahil labag daw ito sa ligang batas at maging sa Senate rules. Sapagkat ang batas mismo ang nagsasabi at nag-aatas na dapat lamang ang lehitimong majority sa Senado ang inaatasang magsagawa dito. Ngayon i-contest po ninyo ito. Yung grupo ni Senador Gatchalian, yun ang tinagurian nilang Malacanang Senate. I-contest ho ninyo yung ginawa nung Blue Ribbon noong June 4. At yung inyo namang June 8 na Blue Ribbon Committee hearing, hindi daw ho otorisado ho yan, labag daw ho sa Constitution. Sapagkat nga naman meron Senate President, bakit meron pang acting? Buhay pa ho yun, patayin nyo muna yung Senate President para wala hong acting. Sasabihin ba ninyo, si Vice President, acting President na rin ngayon. Si
Vice President Sara Duterte, papayag ba si Pangulong Marcos na gawin niyang acting president din yung kanyang vice? Sige nga. Katulad ho nito na pinagtatalunan, papayag kaya ang presidente magkaroon pa ng acting president? Di dalawa na siya. Pagtalikod ng presidente, wala na. Pumunta halimbawa, nag-CR yung presidente, may acting ho dyan. May dumating hong diplomat. Nasa CR yung presidente. Andyan hong acting. Yung acting ang acting na ngayon, ang siyang mag-iintindi, mag-aatima. Diyan ho sa bisita, ganun ho ba? Papayag ba yung ganon? Ganito nangyayari ho dito sa Senado Tuloy ho natin. Sapagkat ho, yung panindig ko, dapat nalaman na manggagaling nga ho dyan sa sa lehitimo, yung otorisadong komite. Tuloy ho natin, ang batas na mismo ang nagsasabi at nag-aatas na dapat ang lehitimong majority sa Senado ang inaatasa magsagawa nito dahil ang grupo ho ni Senador Ping Lacson, Gatchalian, Tolpo Brothers kasama ang bagong Judas Iscariote, giniit nila na ang Avelino Cuenco case na resolve na ho yan ng Supreme Court ruling ay ang ginagawa ho nilang tama sa kanila hong pag-iintindi na ibinabatay lamang sa gusto nilang palabasin, dulang labagin ang saligang batas na ang majority sa 24 ay 13 at hindi ho 12 sapagkat sinasabi noong reaksyon noong isang abogado na binasa natin kanina lamang, lahat o yung buong kapulungan, ang buong kapulungan ng Senado ay 24. Wala ho sinabing kapag ang kapulungan ay nasa CR yung iba o kaya absent ay hindi na sila kasali, hindi na sila kabilang. Wala hong ganun. Walang ganun na sinasabi ang saligang batas. Sabi nga ni Marcolita, kahit na bar planker ka, naiintindihan nila yun kayo, abogado, mambabatas, paano kayo magtitiwala sa inyo pagka ganitong sistema ang inyong pag-iisip? Paano kami maniniwala dyan? Pagtitiwalaan pa ba namin kayo? Eto. Sinong maniniwala sa inyo? Mga adik lang din. Mga adik sa Viva Max. Ayoko pag pahinga muna tayo sa Viva Max, babes. May lindol ho sa Mindanao. Engineer Jimmy Apostol, medyo yung resort mo diyan sa Kalilangan, diyan ho sa Bukidnon baka may pumunta diyan ng mga Viva Max babes Petimbrihan mo ako para malabarda natin dito sa palatuntunang ito. Pag hindi natin labardahin yan dito, ewan ko lang. Tamaan na ang dapat na tamaan. Bato-bato sa langit. Ang tamaan, huwag magagalit. Pagka tinamaan ka ng bato, may bukol sigurado. Oy, nako. Alam ho ninyo kaya ho lumalakas ang loob nitong Malacanang Senate. Kampi kasi yung mga dating mga Senate President, sinadrilon. Yung pang mga ibang mga miyembro ng IBP. Mga abogado ho yan, siguro mas mainam pa siguro yung tagapaw. Eto mga tagapaw siguro mas matatalino, ewan ko lang. O kaya naman, kaya lang hindi nyo gusto, pikit na lang. Baluktutin na lang natin yung batas. Baluktutin natin, kasi total, Bendalo na, andyan naman yung Bendalo O yung grupo ng Bendalo,
Yan naman eh, di sali tayo, di lahat-lahat na tayo, bendalo na tayo. Pero yung mga nanindigan sa katotohanan, ayaw ho. Wag naman ho ninyo, sabi nga, wag na ho ninyong wag nyo na hinibaluktutin yung katotohanan. Pinangnanakaw na nga yung pera, pati ba naman katotohanan, isasali nyo pa sa pagnanakaw na yan? Ha? Oh, ay, pambihira. Tuloy ho natin. Oh, kasi nga ho, lumakas ho ang loob ng mga at nagiging matatapang na ho itong kampo ho nitong si Senador Sherwin Gatchalian, ano ho. Sapagkat nagproklama nga sila ng yung kanilang grupo na sila di umano ang legitimate Senate of the Republic of the Philippines. Sila na rin daw ho ang majority na 12 sa halip na 13. Saan ka pa naman nakakita ko ng picture kanina, 16 na. Yung nagpapanumpa kay Senador Gatchalian, si Senador Tito Soto, pinanumpa si Senador Gatchalian as Senate Pro Tempore. Tapos nakahilira yung mga miyembro. Tapos nung bilangin, naging 14. Sa halap naging 12. Paano maging 14? Ay yung nag-initiate ng oath taking kasali doon sa pambihira, ano ba namang klase bilang yan? Ha? Talaga namang gusto ko talaga niyong guyuhin. Gusto talaga niyong guyuhin yung utak ng mga kababayan natin Ay, talaga lang kainam-inam ay siya. Ay, ganun ga. Yung aking mga, kumusta ho diyan sa Batangas? Yung aking mga kamag-anak dyan sa Batangas, Oy, si Jimmy Rabino, Ikaw, isa ka, salbahe ka, Diyan ho sa Batangas ho iyan. Okay? At itong si diyan ho sa Padre Garcia. Diyan ho nawala ho yung aking isang pinsan din Bumili ho ng kalabaw hindi na ho nakauwi. Hindi na nakabalik hanggang ngayon, hindi ho matagpon, hindi na ho, wala na hong wala nang trace kung saan. Hindi ho malaman kung inadagit na ng mga Amazona o kaya naman ito pinag-interesan ho yung kanyang perang pambili ng kalabaw at saka na ibinao na lang. Kaya ho wala na Nawala ho, missing. Si Hermando Ramiro ho. Bumili ho dyan ng kalabaw ho dyan sa Padre Garcia. Hindi na ho nakabalik sa pamilya, taga Marindoque ho yan dyan ho sa Batangas. Dyan ho bumibili ng mga baka, kalabaw, kambing. Dyan ho ang sikat. Dyan ho yung palengke ng mga kahayupan. Baka, kalabaw, kambing. Dyan ho ko bumili. Nasaan na ho ba tayo? Ang majority ba ay 12 sa halip na 13? Dahil sa gaya ng nasabi natin, kaya ho malalakas ang loob, matatapang ho itong majority 12, dahil nga sa meron hong backup, meron hong cooperation ng Malacanang, ito ho ay binanggit na rin ho ni Senador Sherwin Gatchalian. Kaya hihingi ho nga siya ng advice ho dito kay President Marcos para ma-resolve daw itong sigalot sa Senado. Yun na. Di ngayon, bibilangin na ho naman natin yung mga law enforcer. Tagapagpatupad ng batas. Unang-una ang Malacanang. Ang sakop ho, nasa ilalim ng mandato ng Malacanang. Ang Department of Interior and Local Government, yung kapulisan. Pangalawa, DOJ, Department of Justice. Pangatlo, Ombudsman. Sandigan Bayan. Ano pa ba? Armed Forces of the Philippines, sapagkat yan ho ay siya ho ang Commander-in-Chief. Diyan ho. Hindi ba Engineer Jimmy Apostol? Timbrihan mo ako, baka may Viva Max na dyan Diyan sa resort mo dyan sa Bukidnon. Nandyan ho si marami ho nagagalit dyan kay Senador Mig Subiri, taga Bukidnon ho yan.
kinasusuklaman ho ng taga Bukidnon sapagkat ito ika nga parang hindi ko masabi, hindi, ang sabi ho nila, sudas din daw ho ito Hindi ho ako may sabi, isa rin daw ho ito kaya ho aywan ko nga ba. Eto ho, yun dahil nga kakampi na yung executive department at hindi na rin ho independent yung kanilang sinasabing Senate of the Philippines. Yung Senate of the Philippines under ni Senate President Alan Cayetano, ito daw ho ay independent. Hindi ho daw pwede itong hawakan sa leeg ng Malacanang. Yun ho daw sapagkat meron hong demokrasya ho din meron hong pinatutupad sapagkat yan ho ang naaayon sa saligang batas. Kaya ho magkakaiba ho yung Senate of the Philippines under Senate President Alan Peter Cayetano kaysa sa Malacanang President under the President of the Republic of the Philippines. Okay, nagkakaintindihan na ho tayo. Sino ho bang paniniwalaan ho ninyo dito? Yung Senate President na under ng Malacanang o Senate President na under ng Republika ng Pilipinas? Okay. Yun ho, mga nag-aaral ng batas sa IBP, mga dekano, mga law professors. Ito ho ba ang ituturo ho ninyo sa mga estudyante? Ano magiging kalalabasan nung mga estudyante ho ninyo bendalo? Eto. Sabi nung aking kaklase si Mr. Espiridion Ligayada, dati itong Comelec officer diyan ho sa Region 12. Inabot ho yung Region 12 ng Lindolen, dami hong pinapinsala ho diyan. Itong classmate ko si dating Comelec officer Espiridion Ligayada, the worst administration ever. Ito yung kanyang komento sa amin hong group chat. Saan man ho kayong dako dyan sa Mindanao, meron akong marami akong asset. Mga classmate ko ho yan. Marami rin ho kung kamag-anak sa buong Republika ng Pilipinas, maging sa ibang bansa. Pagpunta ka dyan sa Zamboanga, Sibugay, andyan hong pamangking ko, si Reggie Ramiro ho. Isang, yan ho barangay secretary ho. Barangay secretary ho dyan sa Zamboanga, Sibugay, sa isa hong barangay. Pagdating dyan sa Osamis naman nandyan ho naman yung aking pinsan din. Si Gerard Hilarion Ramiro, yung anak ho nung dating Department of Health Secretary at naging congressman din ho dyan sa Misamis Occidental. At sila rin ho yung may-ari ng Ramiro General Hospital. Pagdating na sa Cagayan de Oro, ang dami kong dyan sa Bukidnon. Yung mga pinsan ko, si Demosthenes Ramiro ho, siya ho naman ang founder ng PUASO, Philippine-wide Anti-Smoking Operation. Marami ho, hindi ho kayo makakaluso sa akin, marami ho akong pagtatanungan. Pagdating dito sa Pulo ng Kabisayaan hanggang sa Palawan, dyan ho sa Palawan, meron din akong pamangkin dyan. Si Rowena Roble ho, Rizzo Roble, dyan ho sa El Nido. Sige nga. Pumunta ka dyan sa Ilocos Norte, dyan sa Bacara, sa Burgos. Dyan ho sa Narbacan. Pagdating naman ho dito sa Isabela. Sige nga. Pagdating dito sa Quezon Province. Hindi ho, marami ho akong mapapagtanungan, mga kababayan ko. Kaya ho, wag ho na ho ninyo ang wag ho na natin yung pairalin yung gulangan. Ngayon, nababanggit ho natin yung gulangan sapagkat yun nga ho, ay nagiging viral ho itong paraphrase na sometimes we must bend the law. Yes sir. Yes sir, sometimes we must bend the law. Yes sir. Itong gulangan na ito At sino nga ba ang pasimuno dito sa mga gulangang ito? Magkakakampi ho yan sa bendalo. Unang-una, yung Malacanang, DOJ, Ombudsman, Congress. Dyan sa Kongreso. At ilang grupo ng mga bendalo ho dyan sa Senado. Mantakin mo.
Ah, sus, anak ng baka. Sino-sino ho pa? Yung mga nagkamalho ng maleta. Eto, susunod ho tayo ng topic. Meron na lang ho tayong 10 minuto. 10 minuto na lang nalalabi ho natin sa ating sa ating programa ho. At susundin ho natin yung pagkakasunod-sunod. Yung pagkakasunod-sunod ng ating topic, natapos na ho tayo dyan sa 2 Senado, yung dito sa Blue Ribbon at dyan sa Blue Ribbon hearing ho. Dito na ho tayo sa mga Marines na sinasabi ho, na yun hong mga Marines na naging witness ho ng Blue Ribbon Committee dyan ho sa nung June 4 ay tinawag ho nilang ito ho ay mga kargador ng maleta. Ito daw sila ay mga basurero. Sapagkat yung maleta ay mga basura daw yung napuno ng pera. At saka isa pa, sila daw din ho ang tinaguri ang sindikato na rin daw po sila ayon dito kay Senador Rapi. Ito hong isang general, dati retired general. Diretsahan ho siyang diretsahang talagang dinepensahan itong sinasabi ho ninyong mga membro ng sindikato, yung Brave 18 na mga sundalo. Matapos nga ho ninyong tawaging kargador at basurero ng isang senador. Ay, nako Panginoon, kung mahabagin Santa Maria, Bulacan. Naglabas ho ng matinding reaksyon itong si retired Major General Romeo V. Pukis. Ito ho ay matapos na tawagin ni Senador Rapi Tulfo ang 18 kargador. Itong 18 kargador, ang grupo ng mga dating sundalo na naglantad ng umano'y mga irregularidad sa kontrobersyal na flood control project. Sa isinagawang Blue Ribbon Committee ay hindi daw ho Blue Ribbon Committee. Iyon daw ho ay consultative na lang daw ho. Siguro na pagtanto ninyo na yung Blue Ribbon Committee illegitimate ho, hindi ho otorisado. Kaya ginawa nyo na lang yung meeting. Hindi daw ho Blue Ribbon Committee. Samantalang yung mga nagpapaliwanag ang inyong pinag-i-interview diyan, yung mga mga otoridad, ombudsman, yung mga nag-iimbestiga, yung mga investigador, ang inyong inimbestigahan. Hindi ho yung mga magnanakaw ang inyong inimbestigahan, Saan ka nagkita? Yung mga investigador sa kaso ng mga magnanakaw ang inyong iimbestigahan, nasa halip yung mga magnanakaw ang inyo dapat na iniimbestigahan. Ano hong logic meron ho tayo dito sa Republika ng Pilipinas nating are? Ay, nako. Eto. Sabi ko nga rito sa isinagawang consultative meeting ng kampo ni Senador Sherwin Gatchalian at Senador Erwin Tulfo noong Hunyo 8 ay tinukoy ho ni Senador Rapi Tulfo ang 18 kargador na mga dating sundalo na nagsasabing sila umuno ay naghatid ng mga mali-malitang naglalaman ng pera sa mga ilang personalidad na opisyal ng gobyerno. Pinatutuhanan ho yan ng mga hindi raw ho sila natatakot na maglantad ng kanilang ebidensya. Hindi lang daw ho sila 18, meron pa hong 7, meron pang 14. Kaya ho ang sabi ni Senador Erwin, ayaw nilang tanggapin na kung sino-sino na lamang susulpot sa Blue Ribbon Committee. Malayo ho. Alin ho ba ang mas marangal?
Ang kargador na amoy pawis at punit-punit ang damit kaysa naman sa mga nakabarong. Nagpapatawag ng honorable na siyang magnanakaw naman pala. Hindi na ho honorable yan kapag ka magnanakaw. Horrorable ho yan ang tawag yan. Horror. Horrorable. Hindi ho. Magnanakaw eh. Bakit yung tatawaging honorable? Horrorable ho. Ang tawag ko. Ang tawag ko diyan mga kaibigan ko, ilang senador nang kumu-question sa kanilang kredibilidad. At sa mga aligasyong sa kanilang aligasyong kanilang inilantad kaugnay sa umano'y flood control kickback scheme. Sana naman matauhan kayo rito. Senate of the President is speaking the truth. And Malacanang Senate ay ito na ho ang sinasabi ni Senador Cayetano na committee di absuelto. ang kumiting ito ang magpapa-absuelto sa mga magnanakaw sa gobyerno. Kanino ho kayo papanig, kanino ho kayo maniwala? Kanino ho kayo dito ho, sa committee di absuelto o yung committee na naghahanap ng katotohanan? Sige nga. Eto. Ilan na? 4 na minuto na lamang tayo mga kaibigan. Ako ho babawi ho dun sa mga hindi ko nabati. Nasaan na ba yung pagbati ko ha? Aking mga kaibigan ha. Babawi tayo sapagkat ilang araw ho tayo hindi nakabati sa ating mga tumatangkilik sa ating programa. Kuyang Arnold Namuco. Kuyang John Wayne Lawson at kuyang Alan Bordios ang CEO ng KBS RMM News, Diaryo na TV pa, ng Diaryo Kasado. At yung aking mga kaklase naman nasa abroad at yung aking kaibigan. Diyan ho sa Anaheim, California si Ma'am Josephine Macapagal. Diyan ho sa Canada si Ma'am Para Gagarani, Windilyn Reyes naman at Lourdes Sadicon diyan ho sa US. At maging si Pian Amerda sa Canada din ho yan. Si Engineer Jimmy Apostolo, yung mga Viva Max Babe dyan, baka may magdala ho dyan, timbrihan mo ako ha. At si Sir Esperidion Ligayada, Sir Danilo Lagahet, Wilfredo Gutierrez, Atanasio at Bing Briones, sina Ma'am Suderli Permalino. Inatake ho, ika nga yung kanilang lugar dyan sa Jensen ho ay nilindol. Si Miriam Barbosa, Catherine Hamis, si Pina Cabinta Ramos, si Vilma Cabantog, Nancy Roma, Evelyn Lantong, Marilo Octaviano, si Sister Los Mainet Paterno at Zinaida Gahonera, at sa aking mga advisor ng dyan ho, sa Bukidnon National School of Home Industries High School, si Ma'am Yvonne Catli, Ma'am Rose Kalikaran, Sir Hel Magbanwa, Sir Autida at Permalino. Sa Sibuyan Romblon naman, yan sa Sibuyan Romblon, sa aming mayor naman dyan sa Kahijukan Sibuyan Romblon, Mayor Greg Ramos. Sa San Fernando, Nanding Marin. Dyan ho naman sa Magdiwang, Noel Joseph Marin Machon, at ang aming Lone District Congressman, Budoy Madrona, at ang aming Gobernadora Trina Permalo Fabic, at sa aming barangay chairman dyan sa Barangay Danao, Kahijukan Romblon, kamag-anak ko rin ito si barangay chairman Greg Villanueva, sa kanyang mga kagawad Lydia Marazigan, Henry Gala, Roger Ragot, Raymond Galindo, pamangkin ko GT Ibabaw, Arnel Rotuna, ang kanilang secretary Evelyn Formanes, treasurer na ni Riza Maron, bookkeeper Vanessa Meso, at sa lahat ng mga nagko-komento, si Sir Bayani, Alfred Bayani ho, magkaiba ho kami ng team. Ang team ko ay si SP Cayetano, sa kanyang team naman Kevin Gatchalian. Wala ho tayong problema ho dyan. Kanya-kanya ho tayo
wala ho tayong wala ho tayong masamang tinapay. Ano po? Si Ding Grabo ho dyan sa Plaridel, Bulacan. At sa lahat po ng aking mga kamag-anak ho, sa Ramiro family around the world. Magandang araw o kaya gabi man sa inyo, saan man kayo dako naroroon. Maraming salamat sa mga kababayan kong mga Palaweño sa buong universe. Ay antabayanan po ninyo muli bukas ang isyong panlipunan, balita at komentaryo sa Bigwas News Philippines. At para sa mga naging kasama po natin sa palatuntulang ito, sina Tech Aaron, Tech Leo, ang ating news director Ma'am Rose Dingding, ang program director Jeep Balahonda, ating station manager Ronnie Dave Abili at ang ating general station manager Ma'am Naomi Cascara. Maraming salamat. Ang inyong naging kasama ay walang iba kundi Don Robert Ramiro.